1995 naman ang itatag ang Philippine Blooming Trade and Development Corporation, isang export-import ng iba't ibang klase ng produkto at serbisyo. Bukod sa pagiging incorporator, nakalista rin ang First Gentleman bilang stockholder mula 1995, hindi bababa sa 13,000 stocks o mahigit 1 milyong piso ang halaga ng shares ng unang Ginoo. Kung sisilipin ng SALN ng Pangulo sa mga panahong ito kung saan isa siyang senador noon, hindi rin ito nadeklara. 1998 nang mawala sa kumpanya ang unang Ginoo base sa GIS nito. Baka nakalimutan or baka hindi na register kaagad ng CORSEC yung divestment. Pag-execute ng deed of sale, let's say sa kotse, iyon na yan today. Whether ilipat ko as buyer or hindi, akin na yung kotse, di ba? Dahil binenta mo na. Di ba? Kahit nasa pangalan mo pa yung rehistro. In fact, kahit nasa kamay mo pa yung kotse. Except that I'd be foolish. Kasi kung binayaran ko, ba't ko iiwan sa'yo? No? So in the real world, binibigay mo naman sa akin yung possession yan. Hawak ko pa rin yung certificate of registration and official receipt which seems to show na ikaw yung owner. Well, totoo naman, ikaw naman talaga yung registered owner. But who is the real owner? Mula nang maging presidente noong 2001, wala siyang negosyong idineklara na kanyang pagmamay-ari at ng kanyang asawa. Hanggang noong nakarang taon nang ideklara niya ang La Vista Investments and Holdings bilang kaisa-isang negosyong may koneksyon ng kanyang asawang si First Gentleman Mike Arroyo. Hindi naman daw kailangang i-divest o ilipat ang shares ng unang Ginoo sa mga kumpanya sa ibang tao para maiwasan ang conflict of interest. Dahil lang nasa batas, ang nakaupong opisyal lang ang kailangang mag-divest kung siya ay may interest sa mga negosyo. Hindi kailangan in the sense na for as long as the couple is married, legally married, they cannot really apportion the property itself in terms of yung physical division. Kasi kaya siya tinatawag na conjugal property, they own it in co-ownership, or parang the presumption is pareho silang may-ari and there is no physical division of what portion of that property belongs to which person. Ganun pa man, hindi man kailangang i-divest ang interes ng kanyang asawa sa ilang negosyo, ayon sa batas, dapat pa rin itong ideklara. Ayon pa rin sa RA 6713, pagdabag at may parusang naghihintay ang hindi pagdeklara ng isang opisyal ng gobyerno sa mga ari-arian niya at ng kanyang asawa. Ay, ang intensyon, dapat talagang i-report lahat yan. Dahil ang katunayan naman, talagang kung ano man ang akin, asawa ko rin ang gumagamit, nakikinabang. Kaya kung merong conflict of interest ng asawa ko, kung akong presidente, the public should know that. Sa ilalim naman ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, nakasaad din na kailangang ideklara ng lahat ng elected at appointed government officials ang kanyang ari-arian. 30 araw pagkatapos umupo sa isang pampublikong posisyon. Kabilang dito ang ari-arian ng kanyang asawa o pamilya. Ang sino mang lumabag sa batas na ito, may kaparusahan din. Bukod pa rito, sakaling mapatunayang tahasan ang hindi pagdeklara ng lahat ng pag-aari ang sinumang public official, maaari rin siyang kasuhan ng perjury o pandaraya sa isang pampublikong dokumento ayon sa Revised Penal Code of the Philippines, Article 183. May kaparusahang pagkakakulong din ang paglabag sa batas na ito. Sa makatwid, kapag napatunayan ngang nagkasala, posibleng haharapin ng Pangulo ang patong-patong na kaso. Pero may immunity sa kaso ang Pangulo, ibig sabihin, hindi siya maaaring sampahan ng kaso, mapa-administratibo man o kriminal. Pero may ibang opinyon si Atty. Gan. Kapag yung offense niya has something to do or is reasonably related to the performance of her functions as a president. But if it can be shown na yung supposed offense has nothing to do with her functions talaga as or yung performance niya of her responsibilities as president, then that should not be covered by the immunity. Pero may nagsasabi rin na ang immunity does not apply
to wrongdoing. At yan yung nakita na natin sa yung si Nixon, nakaupo siya ron, kinasuhan siya. And he was not the only president in the US who was prosecuted. Kitang-kita naman natin na yung Paula Jones at si Clinton, yung mag-asawa na subpina, and they had to obey. Pwede rin daw maging basihan ng impeachment ang hindi pagdeklara ng Pangulo sa mga ari-arian. Makabalikat sa Pero dahil malapit nang matapos ang kanyang termino, hindi na raw posible ang panibagong impeachment complaint. Hindi ba yung Kung kapatunayang may mga paglabag, maaari pa rin daw habulin ng Pangulo at pagbaba nito sa pwesto. Ang pampublikong posisyon ay tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Mapaordinaryo o pinakamataas na opisyal, lahat ay inaasahang tatalima sa itinatakda ng batas. Marapat lang magsimula ito sa Pangulo para maparisan ng lahat. May mga politiko na nagdeklara ng tatakbo sa presidential elections, pero uunahin daw nilang tumakbo sa tatakbo ka ba? Hamon para sa Kaayusan ng Pilipinas sa August 30, 5:30 ng umaga sa Bonifacio Global City. Kakayaan na lang ba natin silang tumakbo? Tayo nang makiisa!